Patay ang isang driver matapos salpukin ng bus ang minamaneho niyang tricycle sa Chaton Negros Oriental. Sugatan naman ang 3 pasahero, kabilang ang 2 taong gulang na bata. Ang nahulikam na aksidente sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Pumasada ang tricycle na ito matapos makakuha ng pasahero sa Barangay Bonawon sa Chaton Negros Oriental kahapon. Pagkaliko papunta sa National Highway, turn right siya, sulod na gud siya sa lane sa kuha na gud siya sa proper lane. dumating ang isang bus at biglang sinalpok nito ang tricycle. Sa lakas ng impact, bumaliktad ang tricycle. Tumilapon ang 70 taong gulang na driver at nagtamo ng head injury. Nadala pa siya sa ospital pero nasawi rin kinalaunan. Mabilis ding nadala sa Chaton District Hospital ang 3 pasahero. 2 sa kanila nabalian habang sugatan naman ang 2 taong gulang na batang babae. Nakakulong na ang driver ng bus sa Chaton Police Station. Depensa niya, umiwas siya sa nakasalubong na sasakyan kaya nito nabangga ang tricycle. Pero base sa CCTV, Wala may approaching vehicle. patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Iniutos ng Sandigan Bayan ang pagsasauli na hindi bababa sa 3.5 billion pesos na halaga ng sequestered assets ni Benjamin Romualdez, ang yumaong kapatid ni dating First Lady Imelda Marcos. Ang ari-ariang tinutukoy, ang mahigit 6 na milyong shares ng Philippine Commercial International Bank o PCI Bank. Sinikwester ito halos 40 taon na ang nakakaraan sa aligasyong binili ni Romualdez ang shares of stocks sa tulong umano ni Mrs. Marcos at dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Noong 2003, ipinawalang bisa ng Sandigan Bayan ang sequestration order pero nanatili sa kustodiya nito ang shares of stock. Sa isang ruling ng Korte Suprema noong 2022, sinabing nagkaroon ng grave abuse of discretion sa ginawang ito ng Sandigan Bayan at iniutos ang pagsasauli ng assets ni Romualdez. Dahil final and executory ang ruling ng Korte Suprema, inatasan ngayon ng Sandigan Bayan ang kanilang Executive Clerk of Court, ang Presidential Commission on Good Government at iba pang sangkot sa ahensya na isaoli na kina Romualdez ang assets at kita mula rito. Isinailalim sa state of emergency ang lalawigan ng Samar dahil sa epekto ng problema sa San Juanico Bridge. Matapos kasing makitaan ng seryosong pinsala ang San Juanico Bridge, nagpatupad ang DPWH ng weight limit restriction habang kinukumpuni ang tulay. Bawal munang dumaan dito ang mga sasakyang lalagpas sa 3 tonelada ang bigat. Kabilang na riyan ang mga cargo truck na may sakay ng mga produkto at mga bus na may sakay ng mga pasahero. Sa pagdedeklara ng state of emergency, maaaring gamitin ang pondo para matulungan ang mga apektadong LGU at sektor. Ang DSWD Field Office 8 naman, namigay ng food pack sa mga stranded sa tulay. Hindi pa masabi ng DPWH kung gaano katagal aabutin ang pagkukumpuni sa San Juanico Bridge. Samantala, humingi ng saklolo ang Duterte Youth Party List sa Korte Suprema kasunod ng pagsuspindi ng COMELEC sa kanilang proklamasyon kahapon. Pagdidiin ng partido, nagkaroon daw ng grave abuse of discretion. Ang sagot ng COMELEC sa pagtutok ni Ian Cruz. Sa isang petition for certiorari, humingi ang Duterte Youth Party List sa Supreme Court ng temporary restraining order kaugnay sa pagsuspende ng Commission on Elections sa kanilang proklamasyon para sa pinuno ng party list. May naganap na grave abuse of discretion sa parte ng COMELEC. Sinabihan lang kami na hindi kami kasama sa proclamation tanghali bago mag-proclamation mismo. Kung sinabi nila last week yon, edi na gawa namin ng paraan pero parang sinadya na talagang 3-4 na oras bago yung proclamation, saka kayo magsasabi na hindi kayo kasali. Sa botong mahigit 2.3 milyon, pumangalawa sa mga party list na nakakuha ng pinakamataas na boto ang Duterte Youth at kwalipikado sana para sa 3 upuan sa Kamara. Pero sinuspinde ng COMELEC ang kanilang proklamasyon dahil may kinakaharap daw na seryosong kaso ang party list.
Bakit ngayon, kung kailan tayo ang nasa taas, tayo ay magkakaroon ng 3 seats, bakit biglang sasabihin, very serious yung mga kaso na yun? Very serious pala yung kaso na yun eh. Bakit yung huling hearing natin, December 2019 pa, nakalagay doon 1 month, mareresolve na nun? Bakit kalahating dekada na hindi nyo na-resolve? Ganun pala ka-serious. Ang sagot ng COMELEC, Siyempre yung bagong liderato naman natin, ayaw na po natin magsisihan doon sa mga nakaraan eh. So siguro nga po ito na yung tamang pagkakataon na ma-resolve yung case na yan. At kung bakit umabot ng ganyang kahaba, yan po yung ating pilit na nire-resolba. hindi na rin daw nabigla ang COMELEC sa inihain ng Duterte Youth sa Korte Suprema. Una, expected po yung pagpunta sa Korte Suprema. Pag hindi sila pumunta sa Korte Suprema, di sila rin po ang nagpapabaya sa kanilang karapatan. Tama lang po yan, ini-expect po yan. Kasama po yan doon sa expectation ng Commission on Election or the National Board of Canvassers. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Ngayong 2025, mamarkahan ng ating kapusong si Jessica Soho ang kanyang ika-40 taon sa broadcast industry. At bilang bahagi nito, ilulunsad ng GMA Public Affairs ang digital archives ng kanyang mga hindi malilimutang storya na nakalipas na 4 na dekada. Nakatutok si Mark Salazar. Marami pa rin taong na-trap sa loob ng Hyatt Terraces dito sa Baguio. Sa kasalukuyan po ay nagsasagawa na ng clearing at mapping operations ang mga tauhan ng militar doon. Ito raw yung pinakamataas na part nitong baryong ito. Pero wala rin, naanod din daw yan eh. Haligi ng industriya ng pamamahayag. Sabi, Naging saksi sa iba't ibang makasaysayang mga pangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. what was that? Ang husay ni multi-awarded kapuso journalist Jessica Soho, pinanday ng kanyang 4 na dekadang karanasan. Karanasan na ibabahagi niya sa paglulunsad ngayong Biyernes ng kanyang digital archives na Jessica Soho at 40, telling the story of Filipinos. Ang ilan sa mga natatanging niyang ulat sa nakalipas na 4 na dekada, mapapanood sa GMA Public Affairs YouTube channel. Ang mga leksyon sa 40 taong karera bilang broadcast journalist, ibinahagi rin ni Jessica sa mga tinatayang 4,000 delegado sa 2025 National Schools Press Conference, kung saan siya ang keynote speaker. If I have to live my life all over again, pipiliin ko pa rin maging journalist. Basically because I love telling stories. We break stories and happily and proudly say that we have also changed many lives for the better by way of our stories. Yes, we believe in the power of stories. Stories are powerful. Hinikayat din niya ang mga estudyante na gamitin ang teknolohiya sa pagpapalaganap ng katotohanan at paglaban sa fake news. Because you have been truly blessed with digital technology and the skill set to go with it, may I urge you to please use technology for good. Gamitin nyo ang teknolohiya para sa kabutihan. At the time na medyo binibira ang media with a lot of criticisms, tapos nadidemean din yung profession because of all the fake news that's going around, nakakatuwa, nakaka-inspire that there are a lot of young journalists out there who would still like to become professional journalists. So I think the future is bright for journalism. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho! Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Food trip tayo sa tinuturing na Land of Sweet Surprises, ang probinsya ng Negros Occidental. Idinaos kasi rito nitong weekend ang kauna-unahang cake picnic sa Visayas. Sa picnic na to, mas lalo daw tumamis sa mga ngiti ng taga City of Smiles o mga taga Bacolod City, Negros Occidental. Paano ba naman daan-daang cake na may iba't ibang flavor at disenyo ang kanilang pinagsaluhan? Gawa ng 300 bakers mula sa iba't ibang panig ng probinsya. Ito ang nauuso ngayong cake picnic.
Ang event, inorganisa ng grupo ng mga baker na sina Joy, Pia at Grace. Inspired daw ito nang napanood nilang cake picnic na dinao sa Amerika. Sabi namin, why not i-try rin namin dito para po mag-gather ang mga home bakers as well as ma-showcase po nila ang kanilang mga talent sa pag-bake. Simple lang daw ang rules sa kanilang cake picnic. No cake, no entry. Regardless kung anong laki, basta minimum of 8 inches. Pagpasok nila, ilalagay nila yung cake. Parang buffet siya. Kabilang sa mga lumahok, sino Divine at Kim. Sobrang tagal ko po siyang pinag-isipan. Nag-check ako online. I came up with a simple floral cake po. I have to make mga cute na mga farm animals po kasi it was bantog. I am so happy. Nag-chat agad ako kay Miss Joy para sumali. At sa sobrang dami daw ng cake sa event, ang mga kalahok pinayagan pang mag-sharon o mag-take out. Lahat ng mga attendees, nag-i-enjoy po talaga. Ang fulfilling po mag-plan ng ganong event kasi makikita mo talaga na yung smiles ng mga attendees. Alam niyo ba ng salitang cake galing sa Old Norse word na kaka? Ibig sabihin, flatbread. Ang mga cake kasi nung araw ay flat, may tutulan sa mga biskwit at cookies natin ngayon. Ang cake naman nagawa ng mga ancient Egyptians. Hinaluan nila ng yeast, kaya ito'y naging light at fluffy. May honey din ito, kaya ito'y matamis. Sumikat naman ang cake noong Middle Ages dahil sa asukal. Pero dahil sa napakamahal nito, ang mga mayayaman lang ang nakaka-afford nito noon. Sa paglipas ng panahon, iba't ibang klaseng cake nang matitikman. Kaya ng isang ito na record-breaking. Ang cake na to ang tinuturing na longest cake sa buong mundo ng Guinness World Records. Ang naturang cake na may habang 5,300 meters gawa ng Bakers Association Kerala ng India. Sa kabila ng haba nito, naubos ito sa loob lamang ng 10 minuto. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim! Ano na? Laging tandaan, Kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Ipinasara at iniimbestigahan na ng mga otoridad ang nag-viral na love scam hub umano sa Cebu City na in-expose ng isang content creator. Nakatutok si Mariz Umali. Isinara ng PNP ang opisinang ito sa isang gusali sa Cebu City. Isa umano itong hub na ginagamit umano ng mga love scammer. Wala nang naabutan ng mga otoridad na nagtatrabaho sa lugar. Mga computer at gadgets lang ang tumambad sa kanila. Napagalaman ng mga police officials na nirentahan lang umano ang isang area sa second floor ng building at pinasublease pa ito sa nagmamanage ng umano'y scam hub. Nakausap sa telepono ni Cebu City Police Chief Police Colonel Enrico Figueroa ang babaeng nagpa-sublease ng lugar. Pero kakausapin pa umano nito ang kanilang abogado. Aware daw po sila and nireport daw po nila sa authority. Yun ang iimbestigahan po natin kung totoo po na nireport nila sa authority. Dahil hintay po muna natin mag-viral bago na i-report. Ayon kay Figueroa, nakarating na sa kanilang panluloko online at nakumpirma nila ito nang pumutok sa social media ang expose ng isang content creator. Ipinakita ng hepe sa Cebu City Police Office ang video na isa sa kanilang naging basehan sa isinagawang investigasyon. Makikita at maririnig ang sinasabing panluloko ng mga empleyado sa nasabing love scam hub ng mga dayuhan umano ang binibiktima. Love scam na ina-allege nga dito na yun ang kanilang activity. But on our investigation, sabi nga ng mga kapitbahay nila, ito daw medyo nagdududa sila noong umpisa pa lang dahil hindi nga siya normal dahil maingay daw dito sa loob. I think in the video, what they caught was they were scamming persons in South Africa. So these are scam hubs and apparently they have a financier. Nakakaalarma raw ito ayon sa DICT. Iniimbestigahan pa raw nila kung gaano nakarami ang nabiktima ng mga scammer na ito. Pati mga scam buster ay hiningan na rin nila ng tulong. That's why I'm reaching out. I'm directly reaching out through your platforms to these scam busters that they can cooperate now with CICC and the ICT. Okay. And now we can actively pursue these scam hubs and put a stop to them. Kukuha ng cyber warrant ang mga otoridad para mabuksan ng mga computers at iba pang mga gadgets na pinaniniwala ang ginamit sa operasyon. Pinadalhan na rin ng show cause order ang mga nangangasiwa ng building at ang nangupahan na nagpa-sublease sa nag-ooperate na scam hub. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Mabilis na chicken ulit tayo para updated sa showbiz happenings.
Encantadix and unleash your inner sangre. Masusubukan na sa TikTok ang Enka filter kung saan pwede kayong mag-alat tagapangalaga ng brilyante ng lupa, tubig, apoy o hangin. Sinubukan pa yan mismo ng New Gen Sangres na sina Tera, Bianco Mali, Adamos Kelvin Miranda, Flamara Faith Da Silva at Dea Angel Guardian. Sumakit ang ulo ko. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Full circle moment ang ibinahagi ni Kapuso actress and sex bomb member Rochelle Pangilinan. Ang anak niya kasing si Shiloh nagpasample ng The Spaghetti Song. Game na kinanta ni Shiloh ang iconic sex bomb hit na Tagalog Time Session with Mommy. Blooming besties ang atake ni Sparkle Stars Annalyn Baro at Ara San Agustin. Kahit busy sa kanilang schedule, nag-bonding over dinner and drinks ang dalawang Sparkle Star in their classy pink and red outfit. Nakipaghabulan sa mga pulis bago na aresto ang dalawang nang hold up sa isang coffee shop sa Caloocan City. Ang isa sa kanila, kalalaya lang sa kasong murder. Narito po ang aking report. Pasado alas 11 kagabi nang maganap ang hold-upang ito sa isang coffee shop sa Caloocan. Pagpasok ng dalawang suspect, pinuntirya agad nila ang dalawang babaeng customer. Nang makuha ang kagamitan ng mga biktima, nagmadali nang lumabas ang isang hold-upper. Ang kanyang kasama, tinumbok naman ang kahera at tinangay ang kita sa kaha. Di pa nakontento at muling binalikan ang dalawang babaeng customer at saka hinablot ang suot nilang mga kwintas, saka nagmadaling tumakas. Sa customer po ng coffee shop, ang nakuha po is dalawang iPad, isang iPad, isang cellphone, at doon naman po sa teller is 2.5 worth of ng pera. Pero paglabas ng mga suspect, habang nagpapatrol po yung mga tropa po natin kasama ang mga barangay, nakarinig po yung tropa natin na may sumisigaw na yun nga po na may nang-hold up po sa kanila. Dito na raw nagkakabulan na nagresulta para madakip ang dalawang suspect. Base po sa aming investigation, tsansapan lang po. Naghanap lang po talaga sila ng mga establishment na walang security guard. Na-recover sa isa sa mga suspect ang isang submachine gun. May kaso po siyang murder noong 1996 at nakakalabas niya lang po ngayong 2025. Sinusubok pa naming makuha ng panig ang mga inaresto. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Nasunog ang isang truck sa Del Gallego sa Camarines Sur. Ayon sa Bureau of Fire Protection, bumabiyahe pa Maynila ang delivery truck na galing Bicol nang biglang magliyab ang ilalim nito sa bandang likurang gulong kagabi. Mabilis na kumalat ang apoy pero naapulan naman ng mga bumbero. Ligtas ang driver at pahinante ng truck. Inaalam pa ang sanhi ng pagliyab. Sugatan ang miyembro ng LGBT matapos siyang gulpihin ng kapwa LGBT sa Tondo, Maynila dahil umano sa selos. Ang biktima na aksidente pa habang isinusugod sa ospital. Nakatutok si Jomer Apresto. Katatapos lang dumalo sa binyagan ng 27 anyos na si alias Erica nang mapadaan siya sa bahaging ito ng Asuncion Market sa Tondo, Maynila linggo ng gabi. Nilapitan siya ng 26 anyos na si alias Miriam at biglang kita pa sa CCTV na kahit bumagsak na ang biktima, hindi pa rin siya tinigilan ng suspect. Ilang beses pa niyang tinadyakan sa mukha si alias Erica na nooy wala ng malay. Nagtamo ng mga sugat sa mukha ang biktima. Bugbog sarado rin ang katawan ng biktima matapos sumemplang ang motor na pinagsakyan sa kanya habang papunta ng ospital. Agad namang tumakas ang suspect. Bago ang insidente, makikita pa si alias Miriam na ilang minuto ring nag-aabang sa bahaging yan ng palengke. Sa kwento ni alias Erica, selos ang naging ugat ng krimen. Ex-girlfriend niya kasi ang live-in partner ngayon ng suspect at dumalo pa siya noong araw na yon sa binyag ng pamangkin ng kanyang ex na isa sa posibleng ikinagalit ni alias Miriam. Parang magulo po kasi yung estado rin po namin tsaka yung sa kanila po. Tutuloy na lang po muna yung kaso. Ayon naman sa pulisya, kabilang sa tinitignan nilang anggulo ang posibilidad na nagalit ang suspect sa biktima matapos nitong malaman na pinagsabay pala sila ng kanyang live-in partner. Last December 2024 ay nagkaroon na rin po ng bugbugan po, binugbog na rin po siya nung suspect natin. At hindi ho siya nagsumbong o nagkwento sa pamilya niya. Agad namang nahuli ang suspect matapos siyang kusang loob na nagtungo umano sa barangay.
Aniya, 3 taon na silang mag-live-in partner ng kanyang girlfriend at kamakailan lang niya nalaman na may iba pa pala itong kasintahan. Napag-alaman na 9 months na ang relasyon ng biktima at ng live-in partner ng suspect at kahihiwalay lang nila nitong nakaraang linggo. Inakbayan ko lang po, tapos natapik ko lang yung pisngi niya ng mahina, tapos bigla niya akong sinapak. Tapos gumanti lang ako sa labas. Nasa kustodiya ng Moriones Police Station ang suspect na maharap sa reklamong frustrated homicide. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok 24 oras. Kinaaliwan ang tila honest reaction ng isang bata sa gitna po ng isang magic performance. Ang audience na si Maverick na-shook nang biglang mabali ang pinahawak sa kanyang wand ng magician. Bigla na lamang kasi itong nabaluktot, kaya naman si Maverick napangangapa sa gulat. Pinusuan niyan online na mayroon ng 17.3 million views. Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng karera ni Pinay tennis superstar Alex Ayala. Muling umakyat ang rank ni Ayala sa Women's Tennis Association sa number 69. Kasunod yan ng pagsabak niya sa Italian Open na sa kabila ng kanyang early exit sa singles ay bumawi naman sa doubles at umabot sa quarterfinals. Ito na ang kanyang pinakabagong career high ranking bago ang inaabangang Grand Slam main draw debut sa French Open ngayong buwan. Congratulations at good luck, Alex! Excited na sa kanyang pagbabalik afternoon prime si Andrea Torres para sa upcoming series na Akusada kung saan gaganap siya bilang magtatahong. Hindi lang daw makaka-relate ang mga manggagawang Pinoy, masyusyuk din sa dami ng intense scenes. Makichika kay Aubrey Carampel. In character, si Andrea Torres bilang si Carol na isang tahong farmer sa pictorial ng upcoming Kapuso Afternoon Prime series na Akusada. Dahil nakapag-taping na sila sa mismong fishing village sa Cavite. Happy first taping day! Mas nakaka-relate na raw siya sa kanyang role, lalo't nakita niya at nakausap ang ilang mga magtatahong doon. Makikita niyo sa role ko yung pagiging masipag nating mga Pilipino. Yung lahat kasi ng racket kaya niyang gawin, basta marangal eh. Dahil andun lang talaga sa utak niya, yung goal niya na gusto niya yung pamilya niya maging komportable ang buhay, sama-sama sila. Di ba ganun tayo? Tuwing taping day, lagi raw silang may mabibigat na eksena. Pero mas looking forward si Andrea sa gagawing underwater scenes. Wala akong formal training, pero di naman yata kailangan for this. Pero adventurous naman akong tao. Learning experience siya, and gusto ko yung ganyan yung nababasa ako, napapawisan ako, tumatakbo-takbo ako, type na type ko yung mga ganyan. Sa pagbabalik niya sa Afternoon Prime, na-miss daw ni Ada ang pumanaw na aktres na si Jacqueline Jose na nakasama niya noon sa huli niyang Afternoon Prime series na The Millionaire's Wife. Kasi ang dynamics namin sa mga gantong taping, sine-check niya yung mga performances ko. Lagi yan, gaganon yan. O kaya, gaganon yan. Or may mga bilin siya, try mo to, atake na to. Sa gagawin niyang serye ngayon, makakatambal ni Andrea si Benjamin Alves na agad daw pumayag sa proyekto. Dahil bukod daw kay Andrea, ay direktor nila si Dominic Zapata. Malaking tulong daw si Direk Dom sa kanilang heavy scenes. Napakaganda, napakabilis po ng story na to. Kumbaga po sa pace ng story, kung yung kadalasan na nasanay yung mga kapuso natin na 3 weeks na lang aabangan, 4 weeks na lang aabangan. Ngayon, the same episode, yung kung nandun yung problema, nandun na din yung resolution. Kaabang-abang din daw ang mga eksena ni na Andrea at Lian Valentin na siyang gaganap bilang kontrabida. First day namin together, nasa bunutan na po ako. Oo. At yung sa bunot niya, hindi lang basta isa ha, talagang routine po siya. So far, so good yung chemistry namin together sa pag-artist, sa mga scenes namin kasama si Ben. Talagang nagja-jive kami lahat. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil.
Thank you, Iya. Salamat, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.